All the answers on and power and glory belong to Jesus. So sure, Lord, may gabi sa pagbibilang Diyos, so may gabi sa pagbibilang ka natin. Salamat sa pagbibilang Diyos na itagaan sa akin ngayon sa atong pagbibilang Diyos na simba magandang magiging sa kanya. O bisito na ito na discuss sa mga pagkain ko simba magiging sa ating Diyos. O sa pag-sugod pag-abata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko namin mo ng mga Diyos ang walaan. Teriyas may buhat sa aking syurga. Diyos ng brown, Diyos na sa ating sigong, Diyos na propeta ng Kristus ng Israel, Diyos na sa hanggang sa ating church. May gabi ang minuma sa pangusap sa Diyos sa dahil ngayon sa mga kinabihin kini mga dahil ko kasi yung pagkimahin sa kini mo Diyos. Hinala Diyos na ikaw magkabalikan na mo ikan sa pagsugod sa joyful song, song. Sa Bible study ng Brothers Magodi, mga testimonies mo sa mga members mo magkakakaan antol sa closing prayers mo kay Bahangga. Ang pinag-impression na kami, bubuhay kami ng presensya, Diyos, ng Espiritu Diyos. Ikaw Diyos, magkawalan ka na mo, magkapumanan ka na mo Diyos. At kaya wala kami mahimo, wala ikaw. O ang bubag na lang sa kawis mo taliwala Diyos. Kung kaya kami kung suga ba sa Diyos na sa personal or sugar, number function kayo ko sa klase kayo sa ito Suara sa problema, pemeliharaan solusi dunia. Kita gadi di ampun sahib selamatan, lama dawat segala Tuhan Yesus. All the Jesus on the receiving power and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Kaya lagi kita namin sa pag-iig sa praise and worship. Praise the Lord, nag-isa ka ng tulad na magbuhay dalag ng Diyos, wonderful of glory songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every word of worship and one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, unto our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship
Ang Pepa at ang pag-ibig, ang mga pagdadawa, magpapalawala sa ating kabilang Diyos sa akin sa kabilang ito. Amen? Church Lord, palawalan natin sa kabilang Diyos. Thank you, Ancient Teres. Thank you, beloved Ancient Teres. Thank you, beloved Rami, sa pagwala sa praise and worship. Thank you. Masyadong mataas na yung lalim ng gabi, no? So, alam natin na hindi naman mabubuhay ito kapag nag-iisa lang ako, no? At meron tayo kanya-kanyang pag-ibig. Inaano ko lang, no? Sana isipin natin na meron tayong kombinasyon sa Diyos pagdating ng ganitong oras na ganitong araw. At kung kaya natin na isipin yan at magkaroon tayo ng hiya sa Diyos, kailangan natin gampanan yung ating paglilingkod. Hindi naman mahirap paglilingkod sa Diyos.
hindi mahirap. Yung ating ginagawa sa paglilingkod ay para sa ating din. Kasi wala nang mawawala sa ating dakilang Diyos. Yan po ang kami naman. Pero sa atin, kapag tayo hindi naglingkod ng tapat, may mawawala sa atin. So, hindi ko alam bakit ang tao ay napakatigas ng ulo. Ang liit lang ang kunti, ang yung time na para sa Diyos ay napaka-ikli lamang. No? So, compared sa atin na tinatamasa natin, no? Ang lahat ng pagbabala ng ating dakilang Diyos. At hindi tayo buhay kung wala ang Diyos. No? So, lahat tayo ay ginagamit dito, hindi naman ako lang. So, pinag-usapan natin ito, lahat tayo ay ginagamit dito ng ating dakilang Diyos. Pinag-usapan natin ito, no? At sana bulay-bulayan ninyo at akala ko na intindihan ninyo. So, isipin natin yung responsibilidad natin, no? Hindi yung although alam natin pagod tayo, marami tayong ginagawa, meron tayong mga busy tayo, pero kailangan nating ilaan yung oras para sa Diyos, no? So kahit anong pagod natin, hindi dapat mawawala yung respeto, no? Sa bawat isa, respeto, pagmamahal natin sa ating dakilang Diyos. Kasi lagi natin narinig, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. No? So malinaw po yan eh, malinaw. Wala pong ano yan eh, napakalinaw po yan. No? Napakalinaw po yan. Seek ye first the kingdom of God. No? Napakalinaw po yan. So, kahit pa yung mga ginagawa natin ay iniisip natin na makatulong sa church kapag tayo na magtagumpay. Pero kailangan pa rin natin, no? Naiisipin, no? Na mayroon tayong responsibilidad sa Diyos. Kaya minsan nag-aantayan tayo nito, minsan yung iba parang hindi ko alam kung ano na ang pumasok sa utak na hindi na kayang bigyan ng buong pagpupuri ang dakilang Diyos. So, parang siguro mas mataas na siya sa Diyos. No? Anyway, ang tao kapag magkaroon ng mga problema, ang tao kapag nakarinig ng mga parusa, no? Ang tao kapag nagkaroon ng karamdaman, saka pa maalala ang Diyos. Pero dito,
lagi kayong pinaalalahanan. No? Kaya kapag kayo ay magiging isa sa mga sinasabi ng Diyos sa book of Isaiah, chapter 65 na, di ba? Anong sinabi niya sa mga Israelita? Mga rebelde, matitigas ang ulo. No? So, ang buhay ba ng tao ay kontrol ng tao? O ang buhay ng tao ay kontrol ng Diyos? Isipin niyo yan. Kapag kontrol niyo ang buhay ninyo, pwede na kayong hindi magsamba sa Diyos. No? Kasi Diyos na pala kayo. Pero dito, punong-puno tayo sa pangaral. Araw, umaga, gabi, no? Anumang mga araw, anumang oras, lagi tayo nagbabasa ng banal na aklat. Hindi ko alam bakit hindi tumitimo sa puso, no? Ako kaya may problema, wala kayong respeto sa akin, no? Sabihin nyo lang kung wala kayong respeto kasi ako ang tao na hindi mamugusman. No? Kapag ayaw nyo sa akin ay wala akong magagawa. Kapag halimbawa ayaw nyo sumunod sa mga ay tuntunin sa masata natin na bilang Diyos, wala akong magagawa. So, kahit ang Diyos, hindi naman siya Diyos na mapagmataas na kung ayaw mo, sisipain ka niya. Hindi ganyan ang Diyos. Ganon din ako. No? Kapag ayaw nyo magsamba, ayaw nyo ng malaya kayo. No? Malaya kayo. Wala namang sa pilitan libre. No? Kahit kailan dito walang diktador. Hindi ako nagdidiktit sa inyo kung ano ang gusto ko. Kundi ipinapangaral ko lang ang salita na kita Diyos. No? So, kapag ayaw nyo kuminig, meron na kayong sarili ninyong desisyon kasi malalaki na kayo at meron na kayong isip. No? Malaya kayo. No? Kasi kung tama kayo, halimbawa, ayaw nyo sumunod, kung tama kayo, mapapabuti kayo. Pero kung mali kayo, dadanas kayo ng kahirapan. Ganun lang naman yan. No? Ayaw nyo mayroong nag-guide sa inyo na nasa tama para sa mga pagpapala. No? So, gusto nyo lumubog, gusto nyo
mag-sing. No? So, wala naman akong magagawa dyan. Kaya dito sa ating pag-usapan ngayon, sa ating Bible study, tungkol kay Lot, no? Genesis Kapitulo 19, versículo 12 hanggang 22. Kaya natin kung hindi sumunod si beloved Lot dito, kung maliligtas ba siya. Kung kayo din, kapag hindi kayo sumunod, mapapabuti ba yung buhay niyo? No? Pinalis si Lot sa Sodom. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo dito dahil nalipunin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipunin ang lungsod na ito. So, sa ating buhay, may mga sign din eh. No? Kung tayo ba ay kinalugdan ng ating dakilang Diyos, o may sign din na tayo ay dinidisiplina. No? Malalaman mo yan. Sa mga ginagawa mo, sa sarili mo, ano nangyayari sa buhay mo. No? Kasi minomonitor ng Diyos ang bawat isa. Kaya dito, tingnan mo. Sabi ng anghel, puro kasamaan ang ginagawa. Kaya alam niya. Kaya tayo, alam natin. Alam niya kung ano ang mga ginagawa natin. Alam ng Diyos. No? Kaya ko nga, napapansin ko nga kahit hindi ako ng Diyos, napapansin ko na ang nararamdaman ko na ang tao ay wala sa ayos sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. No? So kaya nararamdaman ko kayo, ilan dito na nararamdaman ko na wala na sa ayos sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. No? So, kung magpapatuloy ka sa kasamaan, ano sasabihin mo? Tulad dito nila, tulad nila sa Sodom at sa Gomorra. Kaya pinalaga niya kami para lipunin ang lungsod na ito. Diba? So, ano mangyari? Nilipunin. No? Kaya nga, yung Maynila, masakit man isipin, pero wala tayong gagawa kasi papausahan na ng Diyos ang Maynila. No? So, papalusahan na. Kaya siguro sa kasamaan, kasama siguro na roon. Yan po mga naman. So kahit na magsabi tayo na ganito ganyan, wala naman maniniwala sa atin. Kaya hayaan lang natin paano mangyari. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga
magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil nilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila ay nagbibiro lang sila. Kita niyo? Itong mga tao ito, kapag naniwala sana, hindi malipol, hindi mo mamatay. Pero wala, hindi sila naniwala nila. No? Yan. So, kapag magsabi tayo, wala namang maniniwala sa atin, kasi mo tayo paniniwalaan. No? Kaya, antayin na lang natin anong mangyayari sa talaksang Maynila. Yan po mga minamahal. Na magbubukang liwayway na pinagmadali sinot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao ito. Hindi pa sana alis si Lot, pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel at sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Dahil baka instant transmission ito. Pinalabas. Mabilis kasi ang mga anghel kasi may kapangyarihan. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papuntahan sa bundok para hindi kayo mamatay. So kailangan pa ng bundok, no? Pero sumagot sila, Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Pinahabagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamamatay. Ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayan ngayon sa unahan? Tiyak na parating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayan iyon para maligtas ako? Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggang hindi pa kayo nakakarating doon. So ito yung senaryo, no? Kung paano niligtas ng Diyos ang pamilya ni Lot bago nilipol ang Sodom at saka Gomorrah. No? So ang bayan ngayon ay tinatawag na sword dahil maliit ang bayan ngayon. So, isipin natin mga minamahal, yung mga tao na hindi mo pilot
upang sumama at lumayo sa lugar na iyon. Kung naniwala sila, hindi sana sila mamamatay. Anyway, yung kamatayan na yun ay physical lamang. Lahat naman tayo mamamatay. No? Hindi natin alam kung kailan. No? Pero mayroong isang kamatayan o kamatayon na spiritual. Yan po yung ating pinaghandaan. Ang spiritual na kamatayan ay yung ikaw ay hahatulan papuntang impyerno. So ngayon, nangangaral ako, ilan sa inyo, may mga pangangaral na talagang wisdom galing sa Diyos, kahit sa buhay natin, sa pamumuhay natin, ay nakakatulong sa physical, sa ating mortal na pamumuhay. Pero ang napaka-importante ay ang spiritual. So, sa physical, sa material, medyo madadapa, no? Matutuo, umay, pagkasamot nga, medyo humukang ilaw, kaya namin makita. Meron kasi makikita. Pero sa spiritual, yan yung pinaka-problema sa tao. Kasi, ang Diyos hindi nakikita. Tapos yung impyerno hindi nakikita. Yung kahatulan, hindi naman sila seryoso dahil hindi tiyak kung meron kang kahatulan. Yan yung problema sa tao. Kaya, tulad ng mga kakilala ni Lord, di ba? Anong iniisip nila, nag-video si Lord. Ngayon, kapag nakarinig kayo o nakabasa kayo ng mga salita ng ating dakilang Diyos, baka sabihin ninyo, nag-video yung Diyos. Mayroong kahatulan, isipin nyo, nag-video ang Diyos. Mayroong impyerno, isipin nyo, nag-video ang Diyos. Ngayon, lalong humihirap ang mundo, humihirap ang ating pamumuhay. Sa mga walang pamilya, umaasa sa magulang, hindi gaano na nahihirapan. Pero ang mga magulang ngayon, nahihirapan. No? Yan. So isipin natin, ang ating buhay ngayon ay medyo humihirap na humihirap at kasama pa yung mga kalamidad, no? Yung mga calamity sa palibot ng ating bansa. Maybe one day, kung ating isipin, mangyayari din sa bansang Pilipinas. Kaya kailan pa kayo maglilingkod ng tapat sa Diyos? Kapag huli na,
Kapag hindi na kayo maglilingkod, makapaglingkod. Kaya isipin niyo yan. Isipin niyo na ang buhay ng tao ay isa lamang. Isa lang ang buhay ng tao. Kapag hindi kayo maglilingkod ng tapat ngayon, paano kung magkaroon ng hindi inaasahan at ikaw ay hindi na makapaglingkod? Paano yung iyong kaluluwa? Kaya habang tayo ay buhay, habang kaya natin maglingkod sa Diyos, habang malakas tayo, habang pinag-provide pa ng Diyos lahat para sa atin, huwag natin sayangin. Maglingkod tayo, maniwala tayo, hindi tulad ng yung pirusahan doon sa sulong, yung mga kilala ni Lot na hindi nakinig sa kanya, no? Kahit pa yung kanyang asawa hindi nakinig, no? Isipin po natin yan. Ang tao talaga ay hindi lang mahina, kundi mayabang, mapagmataas, no? Yan po mga kailangan. Kaya isipin natin lahat ng ginagawa natin, kahit na nasa loob tayo ng CR, alam ng Diyos yan, no? Kahit na magtago ka saan ang sulok, alam ng Diyos yan, no? Kaya tandaan natin yan. Pero kung gusto mo namang hindi pahalagaan ang kaligtasan, sinabi ko kanina, walang sapilitan eh. Kahit ang Diyos hindi namimilit. Hindi namimilit ang Diyos. Kasi hindi naman ang Diyos ang mawawalan. At sinasabi natin, lahat ng ginagawa natin ay dinajudge ng Diyos. Kaya pag-isipan niyo, gawin natin kaya Diyos.
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve Dalangin ko ng Diyos ng lahat ng Diyos ng nagbibigat sa langit siya. Diyos ng tuwang sa siko. Diyos ng Pentecost, Diyos ng Israel. Diyos ng Sangga sa Church na nagtagili. Kami pinamalaman sa Panginoon. Salamat na Diyos sa mga pulang mga punaan. Ilim na kinulabay ikaw ang Diyos ng kasi ang pinamagamit sa kaibigan ulang siyang pulang. Mabadasig na balik ang padugang sa salita niya. Magtulog na lang sa paligid ng kanyang puso sa tulungan. Diyos at kumisip ng buhay ang maging sa gaya pa sa ito ay kanyang pamilya, kanyang church at sa mga tao sa mga kaya na kayo sa ito. Kung sa budiwag sa tayo ikaw mag-kanamos ang panibahon, ang tulog makaliwas ang faith kanya, protection na kanya. Kung budiwag ikaw magkatagos ang kanyang matubag sa mga pag-aapo na Diyos nga ikaw mag-aayos sa mga sakit at masulad sa mga problema. Problema sa mga sakit at kung hindi nagagad, ilang pinisari ko sa natin, tamang dapat sa mga parang Diyos. All the Jesus on the saving power and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray. Amen. Christ. Dapat sa ating Diyos. So, dapat tayo sa mga verse ating pagod sa David. In this, bigay ng verse. Proverbs 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. John 10 verse 9. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief only comes but
thief comes only to steal and kill and destroy. I am come that they may have life and have it abundantly. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, are called to be free from it. But let the freedom became an excuse for taking your physical desires control. Instead, let love and desert it. Proverbs chapter 22:6. Train up a child in the way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Holy praise God. So give verse the kingdom of God and all, and his righteousness and all his name shall be added. Matthew 6:10. Salamat sa Panginoon Diyos. So, yan ang Panginoon Diyos mo pagkata sa ibang gabi o mas na pagbabago. O salamat sa tawag sa ating pinabawang karoon. Salamat natin Panginoon Diyos mo pagkata sa pag-ayos ng sekretary sa Diyos sa problema. Pagkakas ng sa sekretary. O bagaimana kami melalui intelijensia yang kritis dan positif. Halo, praise the Lord. Selamat malam, sama-sama yang kami nagsimba kay Lord. Salamat sa mga pulong mga tulungan sa tumisin mga kasing Lord. Salamat sa mga tulungan. Salamat sa mga lumang grasya panalangin sa mga affection sa ito. Sa tulungan sa mga grasya panalangin sa mga affection para magpapalagay na po namin sa ito. Sa tipis, mga katulad sa mga tao, o nasa tao mga magbubos mga pasensya natin sa mga tao continuous sa simba simba pag-live sa mga alam natin. Nasa talaga mga kasama sa mga salamat sa Panginoon Jesus na sila ng Panginoon sa away kasama ng Diyos na sa Filipa kasama ng Diyos na sa Otok kasama ng Diyos sa kagatan ng mga nararamdaman kasama ng Diyos na sa silawasan kasama ng Diyos na sa Torso sa Diyos na sa Panginoon ng Kristo sa Diyos na sa Tuwag sa Diyos na pagpabukat ka sa Diyos na sa oras ka sa Diyos sa hawas panlangat ka sa Diyos na sa kitang sa rice Diyos pasas ka sa Diyos o mas kitang o walang matimigan sa usulapag na pagbuhay natin. Jesus saved, Jesus is power of life for those who not Jesus is the shepherd of Shantan. Thank you, Lord Jesus, always praise and glory and honor and thanksgiving in the name of Jesus. Jesus, to pray and praise the Lord. Times and sacrifice. Hal.